Okay, so magandang umaga ulit sa inyong lahat. Meron din sa ating mga kasama na kung sana ay nanonood sa ating live streaming ngayon. Ang ating pong tinatalakay ay sa part na po tayo ng 10, Breakthrough. Ang ating pong title ay may kinalaman dito sa Be Strong to Unleash Your Future Today. Turn your Bible in the book of 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 7. Again, 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 7. Verse 1, You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that you have heard from me among many witnesses. Commit this to faithful men who will be able to teach others also. Verse 3, You therefore must endure hardships as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of his life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Verse 5, And also if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. The hardworking farmer must be first to partake of the crops. Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things. Sinama ko po yung verse 8, Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Again, ang background po nito ay this is the second imprisonment of Paul sa Rome. At ang kanyang naging kalagayan po dito ay hindi katulad ng kanyang first imprisonment. Yung kanya pong second imprisonment ay nalagay siya sa worst na kalagayan ng buhay dahil nilagay siya sa dungeon. At ito rin ang naging dahilan para hindi po siya madalaw na regularly. Hindi katulad ng first imprisonment niya, nadadalaw po siya regularly ng kanya pong mga disciples. Pero itong second Timothy, hindi na po siya halos nadadalaw ng kanya pong mga disciples, lalo na ni Timothy. Kaya nga sinulatan niya sa Timothy. At ang nakakausap niya sa mga conversation ay si Luke, the doctor. So, ibig sabihin, ito yung bagay na dapat nating maintindihan na ano yung bagay na pinapaunawa natin ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Ang atin po again na title ay Be Strong to Unleash Your Future Today. So, our objective, again, ay ulitin ko po, creating a positive, progressive life for continual growth of faith to unleash your future today. Na kailangan magkaroon tayo ng positibong kaisipan, magkaroon tayo ng progresibong buhay para magtuloy-tuloy yung paglago ng ating pananampalataya sa Panginoon, para yung ating pong future ay ma-unleash. Ibig sabihin, yung mga bagay na dapat maganap ay magkaroon ng kaganapan sa buhay natin ngayon. Hallelujah. At ang unang main point na ating pong tinalakay, how to be strong to unleash your future today is what? In verses 3 and 4, becoming like, hindi lang po basta soldier, becoming like a good soldier. So tinalakay po natin yan last week, kung ano po yung characteristic ng pagiging good soldier. At kung bakit ito sinasabi ni Paul kay Timothy, kasi may kinalaman ito sa kanyang buhay, pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Ang emphasis ng kanyang letter ay may kinalaman na si Timothy ay ipagpatuloy niya yung pagpapalawak ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Maipangaral pa niya ng lubos ang Gospel of Jesus Christ. Okay. So, dito na po tayo sa ating pong susunod na main point. Tandaan po natin, life doesn't get easier. Kung tayo ay nagnanasan, ang buhay natin ay makakaranas pa tayo ng madaling buhay. Anyway, ang buhay naman talaga dito sa lupa ay hindi naman po talaga madali. Hello? Amen? Amen? Kahit wala pong pandemic, di ba? Kapag hindi ka nag-strive hard, hindi ka naman talaga magtatagumpay. Amen? Pinapaniwala lang natin na daig ng mga tamad yung masisipag. Mga panuntunang walang pangarap yun, amen? Na mas mabuti na raw yung tamad, hindi pagod, kaysa sa masisipag,
O, di ba? Pagod na pagod. So, ibig sabihin, mga panuntunan, walang kahihinatnan yun. Amen? Tandaan natin, life doesn't get easier. Ano dapat natin gawin? You just get stronger. Hallelujah. Magpakalakas ka. Kaya ito yung title natin, Be Strong. Amen. Be strong to unleash your future today. Magpakalakas ka. Kung magagawa mong umalis doon sa iyong kinalalagyan, amen? Gawin mo. Kasi ang nakita natin, na-obserbahan natin, kapag yung tao nandun sa laylayan, di ba sila yung victim, sila yung mga nagbebeg, sila yung mga taong hindi priority. Amen ba? Kaya kung magagawa natin na tayo ay lumakas in our generation today, then do it. Samahan tayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So how to be strong to unleash your future today? Our second main point ay mababasa po natin sa verse 5. Ang binabanggit po dito ay and also if anyone competes in athletics, it is not crowned unless he competes according to the rules. Our second main point is what? Becoming like an athlete. Hallelujah. Amen? How to become or how to be strong to unleash your future today? The second main point is what? Becoming like an athlete. So may binabanggit po si Paul na patungkol sa athletics at may patungkol doon sa crown. Kaya kapag pinag-aralan po natin yung crown, ano po yung binabanggit po ni Paul sa 2 Timothy chapter 4, verses 7 to 8. Ano po sinasabi dito? I have fought the fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Tandaan natin mga kapatid, pagkatapos ng grace na kalagayan po ng ating pong panahon po ngayon, ang kasunod na po nito ay judgment. So, ibig sabihin, kapag hindi po natin nakita, naunawaan kung ano yung mga bagay na naisin ng Panginoon sa buhay po natin, mamimiss natin kung ano yung naisin ng Diyos. Hallelujah. Kaya ito po yung bagay na dapat po natin maunawaan. May sinasabi si Paul na binabanggit ko kay Timothy, yung tinatawag na crown. Amen? Na kung ikaw, sabi ni Paul kay Timothy, kung ikaw gusto mong magtagumpay sa buhay na ito, kasi nasa worst scenario ng kalagayan po si Paul habang sinusulat niya ang sulat na ito, amen, kay Timothy. Sapagkat alam niya na ang katapusan ng kanyang buhay ay nalalapit na. Sapagkat doon sa pangyayari na ganap sa kanya. Amen? Kaya ini-encourage niya si Timothy na kailangan pagbutihin ni Timothy yung kanyang buhay. Kaya kailangan i-develop niya yung pagiging athlete na kung saan ay dapat na ma-establish sa kanyang buhay paglilingkod at pagsunod sa Panginoong Hesus. Upang yung Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay patuloy niyang maisulong. So may binabanggit siyang crown. Ano yung crown na yun? Crown of righteousness. Mga kapatid, there are 5 crowns sa tinatalakay po ang Biblia. Pero hindi po natin bibigyan ng emphasis yung patungkol sa crown. Pero may binabanggit po siyang crown dito. Ito yung crown of righteousness. Or in other word, ang tawag po dito sa crown na ito of righteousness ay victor's crown. Amen? Kaya kung anumang mga pagpapagal, anumang mga hardships, anumang mga bagay na ating pong kinakaharap sa ating pong mga buhay, pumasok tayo sa isang new norm, way of living, hindi natin alam na alam kung ano meron dito. Alam natin na tayo ay mahihirapan, yung mga adjustment, well, kailangan nating malagpasan yan. Amen? Hallelujah. Sapagkat may crown na kung saan ay naghihintay sa atin at ipinangako ng Panginoon. In Revelation chapter 3, verse 11, binabanggit dito ng Panginoon, hallelujah, Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have,
Sinabi ng Panginoong Yesus na hawakan mo ang mga bagay na meron ka. Sabi niya, why? That no one may take your crown. Hallelujah! Amen? Kaya pala sinasabi ni Paul kay Timothy, diba, ang pagiging athletics, merong kahihinatnan yan sa iyong buhay. Ano yun? Matatanggap mo yung crown. Hallelujah! And that crown is the victor's crown. Amen. Sapagkat yung victor's crown na yun ay pagkakaloob ng Panginoong Yesus sa lahat ng magtatagumpay sa buhay dito sa lupa. Hallelujah! Amen? Sila yung nagmahal sa Panginoong Yesus, pinaglingkuran nila ang Panginoong Yesus, despite of many things happen sa kanilang buhay dito sa lupa, pero isinulong nila ang buhay, pagsunod at paglilingkod sa Panginoong Yesus. Amen! Hallelujah! Kaya ang bawat isa, hallelujah, kahit tayo ay makararanas ng iba't ibang mga challenges, meron kang crown. Hallelujah! Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Behold, I am coming quickly. Jesus said, hold fast what you have, that no one may take your crown. Walang makakaagaw sa inyo yan. Hallelujah. Kaya magpatuloy lang tayo mga kapatid. Kagaya na sinasabi ni Paul kay Timothy, huwag kang mag-give up. Kailangan ma-develop yung lakas na kung saan ay ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. So, what is an athlete? Kailangan maintindihan natin bakit sinabi ni Paul ang bagay na ito kay Timothy. An athlete is what? Is the one who has above average physical skills. Ang mga athlete daw ay ito yung mga taong ang lakas ay higit doon sa lakas ng ordinaryong mga tao. Hello? Amen. Ordinary people ay mayroong sariling strength bilang ordinaryong tao. Amen? Pero yung mga athlete, hindi. Above average yung kanyang physical strength. Amen po ba? So, yun yung athlete. Meron siyang physical skills. Yung physical skills na yon ay may kinalaman sa strength and endurance. Hallelujah. Walang athlete na kung saan sasama o sasali sa isang competition na kung saan ang gusto niya pangkulelat siya. Walang athlete na kung saan sasali sa isang competition na kung saan, tama na sa akin ang panglima. Tama na sa akin ang kahit pangalawa lang ako. Lahat ng athlete, i-develop niya yung kanyang physical skills upang ma-produce yung strength and endurance para sa pagsali niya doon sa competition. Hello? Amen? Matagalan niya kung ano man ang meron sa competition na yun. Hallelujah. So yun yung athlete is the one who has above average physical skills. Ano ba nakapaloob doon? Strength and endurance, and is thus most suited for physical condition. Hallelujah. Kaya kapag ikaw ay naging athlete, talagang merong dinidevelop sa iyo. Ano yung dinidevelop sa iyo? Yung training na pagdadaanan ng isang athlete, i-develop yung kanyang strength, i-develop yung kanyang endurance. Hallelujah. Kamusta po kayo mga kapatid? Amen? Kayo po ba ay lumalakas? Pinanghihinaan ng loob. Hello? Amen? Dapat yung pangyayaring ito, ma-develop yung ating strength. At yung endurance dapat ma-develop kasi kailangan makarating tayo doon sa hangganan ng takbuhin dito sa buhay. Amen? Ang Diyos ang siyang tumawag sa atin. Amen? At siya rin ang tatapos ng pagkakatawag niya sa atin sa buhay dito sa lupa. Amen? Alam ng Lord kung paano niya tayo pagtatagumpayin. Alam ng Panginoon kung paano niya tayo papapanaluhin. Amen? Sa takbuhin ng buhay. Amen po ba? At yun ang sinasabi ni Paul kay Timothy. In Jeremiah chapter 12 verse 5, hallelujah, sa English Standard Version, sabi po dito, if you have raced with men on foot, and they have wearied you, how will you compete with horses? Could you imagine that? Sinabi ni Jeremiah sa Israel. Amen? Sinabi niya, if you have raced with men on foot,
Kung hindi mo kayang talunin yung tao sa pamamagitan ng paa. Hallelujah. And they have wearied you at ikaw ay parang nag-worry, natakot sa iyong buhay. Hindi mo kayang talunin ang mga kabayo. Amen? Matalinghaga yung sinabi ng Panginoon eh. Amen? Hallelujah. Sabi niya, and in a safe land, you are so trusting. What will you do in the thicket of the Jordan? Kung yung isang lugar na kung saan safe place, di ba, hindi mo kayang tirhan, hindi mo kayang puntahan, hindi mo rin kaya lalong puntahan yung thicket of Jordan. Hallelujah. Sa ibang version, sa New Living Translation version, sabi po dito, if racing against mere men makes you tired, how will you race against horses? If you stumble and fall on an open ground, what will you do in the thickets near the Jordan? Gusto ko po ipaliwanag yung thickets in the Jordan. Yung lugar pong ito ay sa regular season. Kagaya nito, hindi po tag-ulan. Hindi po sila halos puntahan ng mga Israelita o kung sino mang mga tao. Amen? Kasi yung lugar na yon, maraming wild beasts. Pero iba ang sitwasyon kapag naman tag-ulan. Amen? Kasi parang creek siya eh. Parang creek na kung saan pwedeng shortcutan para ka maka-crossover doon sa lugar na pupuntahan. Amen? So, ibig sabihin, shortcut siya eh, na lugar, yung thicket of Jordan. Kapag naman siya na puno ng tubig, yun naman pong tubig o overflow doon sa Jordan River. Amen? At saan po pupunta? Mapupuno ng tubig yung city. Hallelujah. Hello. Kung, sabi ng Panginoon, kung yung dry ground, flat dry ground, takot kang mamuhay, hindi mo rin kaya. Hello. Natawilin o puntahan ng thicket of Jordan. Ito po ibig sabihin. Kung yung normal na pangyayari sa buhay natin, hindi natin kayang i-overcome. Huwag kang umasa. Amen? Na may comfort life na darating sa iyo sapagkat meron pa mga challenges sa buhay na ikaw ay kakaharapin. Hello? Hello? Kaya po, walang nagcha-champion na mahina. Walang nagcha-champion na ano po? Na duwag. Ang mga nagcha-champion, malalakas. Amen? At saka ano po? Courageous. Matatapang. Na kahit ano meron doon sa competition na kanyang sasalihan, amen, kakayanin niya. Kasi gusto niyang ano? Manalo. Hello? Hello? Kaya be strong to unleash your future today. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang mataranta. Tanda natin, our God is a sovereign God. He owns everything. Alam niya kung kailan matatapos yung crisis na ito. Hallelujah. Although maraming mga tao naku-confuse, bakit gano'n? Ang tagal, ganito. Kaya nga sa mga advertisement, di ba? Ang Pilipinas, hindi lang naman ito ang kinaharap na crisis. Hello? Sanay tayo nasa ano eh, di ba? Sanay tayo sa mga calamities, sanay tayo sa iba't ibang uri ng bagay na nararanasan sa buhay dito sa lupa. Amen? Isa lang ito sa pangyayari na ganap at natumama sa ating panahon. Bakit? May ipinapaunawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hey, tao! Amen? Nalalayo na ang iyong kalooban sa akin. Ang lundunan ng lakas, husay at galing mo, yung mga bagay dito na lamang sa lupa. Hello? Ang sinusulungan ng maraming tao, leisure. Ang sinusulungan ng mga tao, pleasure. Hindi na nila sinusulong at hindi nila sinisik yung isang maka-Diyos na klase ng buhay.
Maraming mga Kristiyano ayaw na maglingkod sa Diyos. Maraming mga Kristiyano tumalikod sa paglilingkod sa Diyos. So this is now the wake-up call of God sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen ba? Ito yung bagay na dapat nating maintindihan, na pagyamanin natin yung ating buhay, pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ang mga righteous, ang mga tapat, hindi pagkukulangin ng Panginoon sa lahat ng kanilang pangangailangan. Amen! Hallelujah! Hindi pabayang Diyos ang ating Panginoon. The race is not always the swift. Hindi ito sa mga mabibilis lang. Hallelujah. Tandaan natin, but to those who keep on running. Mabilis ka nga tumakbo. Pero pagkatapos ng ilang meters, tumigil ka. At ayaw mo na. Amen? So, ang takbuhan ng buhay ay doon po sa mga, gusto talagang tumakbo. Amen? Hindi tayo kayang pigilan, hindi tayo kayang pagbawalan ng anumang mga pangyayari sa buhay dito sa lupa para hindi natin maipagpatuloy yung takbuhin ng buhay na kung saan naisin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Hallelujah. The race is not always to the swift, but to those who keep on running. Now, what are the characteristics of an athlete na dapat po nating maunawaan at maintindihan na sinasabi ni Paul kay Timothy? First characteristic of an athlete is what? It takes drive. You have to driven to improve every day. Hallelujah. Kung gusto mong manalo sa buhay na ito, gusto mong maging matagumpay sa buhay na ito, kailangan may driving force. Amen? Na nagpapatakbo ng iyong buhay. Pero kung walang driving force yung iyong buhay, amen, walang madidevelop na lakas sa iyo para ipagpatuloy mo yung may kinalaman sa buhay pagtatagumpay. Hallelujah. Yung athlete, ganun. Amen? It takes drive. You have to driven to improve every day. Kung isang mananakbo, halimbawa, let's say, ang kanyang tinatakbo ay yung oval, yung first day niya, let's say, 5 rounds doon sa oval, every day, dadagdagan yun. Dadagdagan. Amen? Para ano? Para mag-produce yung mga muscle na kailangan ng kanyang paa, mag-produce yung muscle na kailangan ng kanyang kamay. Kasi may kinalaman yung lakas ng kanyang kampay ba tawag doon? Amen? Para yan niya yung hangin, para sa kanyang pagtakbo, hallelujah, marating niya, amen, nang malakas yung finish line. Hallelujah. So, the first characteristic of an athlete is what? It takes drive. You have to driven to improve every day. Kailangan i-improve mo yung driving force na meron ka. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Tayo po ba na-encourage every day sa buhay natin? Nag-challenge po pa tayo. Ako, mas nag-challenge ngayon. Sabi ko nga sa Lord, Lord, kung talagang kami po ay makakaranas ng breakthrough, Lord, 5 years. Tatrabahuin po namin yan. 5 years, Panginoon. Kung ano man pong breakthrough ang nakapaloob sa buhay ko, sa buhay ng mga kapatiran, tatrabahuin po namin yan. May makita kami sa loob ng 5 taon. Amen? Simula ngayon. So ngayon, 2020, 2025. Hallelujah. Amen? Kasi ganun akong sumukat eh. Kasi sabi ko, Panginoon, 51 na ako. Plus 5, 56. Malapit na maging senior. Amen? Hallelujah. Amen? Sabi ni Saul, ayaw kong kulayan ng buhok mo kasi luminipis na. Naku po. Sabi ko nga, kalbuhin niyo na ako. Sabi ni Esther, huwag ka magpakalbo, tatay. Bakit? Ang pangit ang ulo mo. Hindi naman bilog. Anong papakalbo? Bilog ang ulo.
Matatawa yun, nanonood din eh. Hallelujah. Ayaw niya. Kalbuhin ako. Bago matapos ang ECQ, mahaba na ulit buko. Kasi init ko, long hair ako eh. Di ba, hindi makapagpagupit? Hindi ako sanay kasi ano po ako, 3 weeks eh, papagupit na ako eh. Ganun talaga mga tumatanda. No? Iba na yung ano ng katawan. Amen. Hindi katulad ng mga bata. No? Hallelujah. Amen? Pangalawang characteristic of an athlete, it takes discipline. Hallelujah. Tandaan natin, discipline is a training of mind and character. Susupilin ang iyong karakter na mali, na kung saan hindi makatutulong para hindi ka manalo sa isang competition. O kaya nga doon sa training ng isang athlete, sinusupil yung kanyang old self. O di ba, nilalagyan siya ng kanyang trainer ng mga bagay na makatutulong sa kanya para ma-produce yung strength and endurance. Amen ba? Amen po? Kaya, tingnan nyo, ang isang taong walang disiplina, walang nararating. Pero yung isang taong disiplinado, kahit saan mo yan ilagay, kagigiliwan ng kapwa. Kasi discipline siya eh. Amen. Marunong makisama. Amen. Marunong makisalamuha. Pero yung undisciplined, ay wala yan. Sarili lang niya, iniisip niyan. Amen. Pag pinagalitan mo yan, maghagalit sa iyan. Hello? Amen ba? Kaya kailangan ma-develop, i-highlights natin sa ating buhay, na kailangan yung discipline na ginagawa sa akin ng Panginoon ngayon, no? Di ba? Pag-gising mo sa umaga, dinisiplina tayo ni Lord eh, di ba? Gising mo sa umaga, yung devotion mo na agad sa isip mo. Before hindi di ba? O ano na agad ang gagawin. Hindi na iniisip si Lord. Tapos bago matulog, di ba? Every 9 p.m. tayo. Lagi tayo nananalangin. Kami ganun. Hindi kami matutulog, hindi nagpe-pray. Sama-sama yun. Hallelujah. Dahil na kami ni Esther sa prayer. Habang mag-prayer na ni Esther. Hallelujah. Amen. Kaya kami, sino ang closing prayer? Kasi yung closing prayer ang haba. Hallelujah. Amen. Why? Na-produce eh. Na-produce. Then yung meditation mo sa Word. Talagang matalas yung kaisipan mo ngayon sa pag-intindi at pag-unawa ng salita ng Panginoon, no? Yung guidance ng Holy Spirit, no? Hello? Amen? At bago ka umalis, Lord, balutin mo ako ng iyong banalan ko. Amen? Bakit? Hindi mo alam kung sino ang career eh. Amen ba? Hindi mo alam kung yung pupuntahan mo. Di ba? Kaya yung protection mo, Panginoon, balutin mo. Maranasan namin ang iyong pag-iingat. Di ba? Naging prayerful, naging tayo? Naging mas malapit sa Panginoon. Hallelujah. Amen ba? Yan po ba mga naranasan nyo? Relax. Okay lang. Hindi baling tambay, hindi naman pagod. Walang isip ng buhay. Yung mga masisipag, yan ang mga pagod din. Amen ba? Dapat na bago pananaw. Yung mga hindi nagpapahalaga sa Panginoon, yung sa araw ng Lord, tingnan mo. Kahit doon sa tahanan, sinusulong yung pagsamba, purihin ng Diyos. Ako, yung relatives ko, yung clan, lumapit talaga sa Lord. Purihin ng Panginoon. May ginagawa ang Diyos sa ating pong Panginoon. Pangatlong karakteristik ng isang athlete, it takes self-confidence. Kailangan confident ka. Amen? Hindi ka pinanghihinaan ng loob. Hindi ko kaya. Maraming mga Kristiyano, ganun eh. Pag nape-pressure na, ayaw na, bumibitaw na, nagre-resign sa ministry, ayaw na magpatuloy sa pagiging Kristiyano. Kung hindi ka magpapatuloy sa Kristiyano, saan ka pupunta? Hello? Walang safe place
maliban sa presence of God. Sa presence of God, walang virus. Hello? Outside the presence of God, naku po, hindi mo sure. Kailangan mo i-sanitize. Amen? Pero sa presence of God, pure. Kaya yun ang dapat puntahan ng lahat ng tao, the presence of God. Hallelujah. Kailangan confident tayo. Amen? Na tayo ay mananalo sa takbuhin dito sa buhay. Magtatagumpay tayo. Amen? Kaya nga, i-develop natin yung strength, i-develop natin yung ating endurance. Kaya ko to, Panginoon, kasama kasi po kita. Hallelujah. Hindi ako nag-iisa sa buhay ko. Makakatapos bang, makakapag-aral ba anak ko? Yes! Yung magkakatrabaho ba kami, magkakaligo? Yes! Hallelujah. Pangako ng Panginoon sa atin yun. Hallelujah. Kung maraming mga hindrances, obstacle tayo ngayong pinagdadaanan, tandaan natin, pagtatagumpay pa rin tayo ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Pang-apat, it takes competitiveness. Huwag tayong lousy sa buhay. Amen. Huwag tayong parang hindi tayo competent. Dinidevelop ng Lord yung ating character, dinidevelop ng Lord yung ating faith, dinidevelop ng Lord yung ating mga skills, yung ating mga abilities. Hallelujah. Dahil gusto ng Panginoon na tayo maging blessing in our generation today. Hallelujah. Hindi tayo yung casualty, kundi tayo yung kasama ng mga frontliners. Hallelujah. Amen. Yun yung characteristic ng mga athlete. Competitive. Panglima, it takes aggressiveness. Aggressive ka talaga. Gusto mo talagang matuto. Gusto mo talagang manalo. Hindi ka papayag na hindi ka mananalo. Hindi ka papayag na hindi ka magtatagumpay. Hindi ka papayag na yung pangarap ay hindi mo maabot. Hindi ka papayag. Hallelujah. Re-rebukin mo lahat ng mga obstacle in the mighty name of Jesus. Hallelujah. I know God is with me on my side. He will never leave me nor forsake me. Be strong to unleash your future today. Hallelujah. Pang-anim, it takes focus. Pag walang focus yung isang athletic, o yung isang athlete, pag walang focus, wala. Hindi siya mananalo. Walang focus. Hindi focus siya doon sa kanyang ginagawa. Kailangan focus tayo. Hallelujah. Kailangan focus yung ating pong faith in God. Amen po? Hallelujah. Ang ating kaisipan ay dapat hindi sa mga bagay dito sa daigdig. Dapat ang ating mga kaisipan nakafocus sa Panginoong Jesus. For He is the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Glorify the name of Jesus Christ. Nakukuha po natin mga kapatid. Dinidevelop ng Lord yung ating pong mga pagkatao. Kagaya ni Paul, sinasabi niya kay Timothy, becoming like an athlete. Hallelujah. Number 7, it takes commitment. Di ba? Ang isang athlete kapag nakaranas ng pagod, di ba, umaayaw, kung hindi siya focus at wala siyang commitment. Kasi bakit? Hindi siya sanay doon sa pinagagawa sa kanya ng kanyang trainer. Amen? Pero kung committed siya, kahit ano yun, talagang susumin niya yun. Why? Kasi gusto kong manalo. Amen? Gusto kong ma-develop kung ano yung mga bagay na inilalagay mo sa akin, trainer. Hallelujah. Upang ako'y maging malakas during the competition na aking sasalihan. Ganon din po tayo. Meron tayong mentor. Hello? Hello? Pwede natin consider ang mentor natin. Me as your pastor. Yung inyong mga Bible teacher. Amen? Mentor nyo. Mga leaders. Mentor nyo.
At higit sa lahat, ang mentor natin walang iba kundi ang Diyos. Hallelujah. Yung mga bagay na kung saan nararanasan natin dito, alam ng Lord yan. Hindi niya tayo ipababayaan eh. Amen? Nais lamang ng Lord na ma-produce yung ating strength and ating endurance para tumibay yung ating pananalig sa Kanya. Hindi mag-wave. Hindi mag-wave. Kundi nakaangkla yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Hallelujah. Pang-7, it takes good time management. Gamitin natin ang oras. Hallelujah. Short term, long term plan. After ganitong taon, ano ka na? Kasi kung wala lang, di ba, pass by lang, na klase ng buhay, relax ka lang. Hallelujah. Amen. Dapat merong momentum, mag-produce ka ng momentum. At yung momentum na yon, dadalhin ka doon sa kaganapan ng naisip mo sa iyong puso. Hallelujah. Amen. Ang sabi ko, Lord, at the age of 60, kung luluobin mo, Panginoon, financial secured na kami. Amen. Kaya may tatrabahuin ako 5 taon mula ngayon na may kinalaman dyan. Samahan mo po kami. Why? Meron akong heart talaga na i-finance ang ministry para lumakas ang ebanghelyo ng Panginoon. Amen. O, talaga sa Kanya di ba? Kasi kung wala tayong hakbang, di ba? Paano lalawak ang paghahati ng Diyos? Hallelujah. Kaya kailangan i-strategize mo. Kaya sinasabi ko sa youth, gamitin nyo ang media para turuan, hasain, sanayin ng mga kabataan. Mga kananayan. Amen? O meron na kayo ngayon. Diba? Every second, Saturday. Ang ibibuild natin ngayon, kasi simula na yung mga katatayan. Siguro naman, sa pangyayaring ito, yung mga tatay, lumakas na loob. Amen? Naging stronger na para pamunuan niya. Pagpastoran niya ang kanyang pamilya. Amen. At sasabihin niya, kagaya ni Joshua, me and my house, we will serve the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. In 1 Timothy chapter 4, verse 8, sabi ko dito, for bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all the things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. May mapapansin kayo dyan, amen, dito sa first letter ni Paul kay Timothy, sinasabi niya yung mga bodily exercise profits a little. Sabi niya ba, godliness is profitable. Pero bakit dito sa 2 Timothy, amen, sinasabi pa niya na maging athlete ka. Hallelujah. Amen. So merong makikita natin, merong time difference. Amen? May pagbabago na naganap sa buhay ni Timothy. Kasi doon sa 1 Timothy, younger pa siya. Hallelujah. Kaya pinapaalalahanan siya ni Paul na, huwag ka masyadong mag-engage sa mga bagay na may kinalaman lang sa pampalakas ng katawan. Amen? Pero mas higit ka mag-invest doon sa lalakas ang iyong spiritual. Pero of course, syempre, lumago ang pananampalataya ni Timothy, nag-mature. Kaya sa 2 Timothy, na pinag-aaralan natin, amen, may kinalaman na saan? Sinasend-encourage niya si Timothy na katulad ng isang athlete, i-develop mo yun sa iyo. Hallelujah. Amen? Amen po ba? Be strong to unleash your future. Hallelujah. Para mangyari po yan, pangalawang main point is what? Becoming like an athlete. Now, what's the right attitude to develop? To face the race of life. Ano po yung bagay na dapat nating maintindihan? Na dapat ma-develop? Ano po yung dalawang bagay? Find your strengths. Mga kapatid, hallelujah. Alam mo kung ano ang lakas mo, ano ang hina mo. Hello? 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 Alam mo kung ano ang lakas mo, i-develop mo.
At yung hina mo, huwag ka mag-concentrate doon. Kasi mahina ka doon eh. Amen? Kung ano lakas mo, i-develop mo. At yung hina mo, unti-unti mong, amen? Eliminate sa iyong buhay. Magdagdag ka ng activities para yung strength mo ma-develop. Magbawas ka ng activities doon sa ang buhay mo ay, hihina. Kaya pinakita sa atin ng Lord. Di ba? Sinong mga negosyante ang na-predict na mayroong ganitong pangyayari sa ating panahon ngayon? Nobody. Nobody. Yung mga may negosyo, nakala nila talagang, di ba, malakasan nilang maisusulong, pero isang paggising na lang natin lahat, isang araw, PAM! Stop lahat. Na-disorient ang marami. Nako! 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 Paano na? Di ba? Hello. Find your strength. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Kaya develop natin yung ating kalagayang relationship with the Lord Jesus Christ. And He will sustain the strength you needed. Sa namang partikular na pagkakagamitan nito. Amen? Hallelujah. Enjoy His presence even sa ganitong tough times na kalagayan ng ating buhay. Enjoy in His presence. Hallelujah. Amen? Pangalawa, raise your standard! Huwag kayong Kristiyano lang sa muso. Sabi nga ng isang quotation, huwag kang mabuhay na kagaya ng parot. Yung parot, tok ng tok, ng tok, ng tok, ng tok, ng tok. Hindi naman makalipad ng mataas. Ang lipad lang niya, amen? Amen? Kung mahilig mag-tok, ang tinutok yung life ng kanyang neighbor. Amen. Kwento ng kwento. Wala namang kwenta. Amen. Bago sabi, mabuhay ka kagaya ng eagle. Tahimik. Pero, he touches the skies. Hallelujah. Amen. Nakapupunta kahit doon saan? Sa loob ng storm. At nagpuproduce ng strength. Hallelujah. Amen ba? Hindi sapat yung marami ka lang alam. Marami ka lang sinasabi. Ang mahalaga yung alam. Amen. At yung sinasabi mo, ginagawa. 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 Amen. Be strong. Hallelujah. To unleash your future today. Hallelujah. Amen po ba? Hallelujah. Raise your standard. Na sa pamamagitan ng life na ipinapakita mo, doon ka irirespeto, doon ka bibigyan ng anumang mga recognition. Although hindi naman tayo talaga humihingi ng mga bagay na yan. Pero dahil doon sa outcome ng buhay mo, hallelujah, amen, nakikilala nila ang Panginoon Jesus. Hallelujah, grabe ang buhay nito. Purihin ang Panginoon. Mapupuri nila Diyos dahil ang tindi ng klase ng outcome ng buhay mo. Amen po ba? Raise your standard. What kind of Christian you are living in our generation today. Hallelujah. Hindi tayo Christian. Amen. Tayo yung mga genuine Christian. Amen. Son of God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Motivation is what gets you. Motivation is what gets you started. Kaya kung gusto mong lumakas, simulan mo na. Hallelujah. Amen. Simulan mo na. And your habit is what keep you going.
Kaya makikita natin, pag yung habit ay pangit, tingnan mo buhay, ang hina. Hello? Hindi nakaka-encourage na buhay. Pero kung imomotivate niya yung buhay niya na maging malakas, pero tingnan mo yung magiging habit niya, nakaka-encourage sa buhay ng marami. Hallelujah. Amen po ba? God is faithful to those faithful sa Kanya. To those people who are faithful to Him. Amen? Amen po ba? Kaya kailangan, di ba, may kinalaman yung motivate natin sa sarili natin. Magtatagumpay ako. Hallelujah. Kahit na hindi nakapag tatrabaho ang asawa ko, meron namang pinapakita ang Lord sa amin. Baka nga, gawin nga kaming negosyante. Mahigitan pa yung resources na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Yun ang nakita ko eh. Hallelujah. Umopen ang mga opportunities na kung saan parang hindi nakikita ng marami. Ngayon, nakita ng mga Christian yung opportunities na yun. Tingnan nyo, pwede naman pala maging simple buhay. Mabubuhay ka rin naman. Hallelujah. Amen. Mabubuhay ka rin naman. Kahit simple lang ang buhay. Tanggalin natin ang leisure, tanggalin natin ang kung ano mga bagay na kung saan naging waste ng, hindi ko sinasabing masama yun eh. Pero, kung hindi mo kaya kasi i-handle, di ba, dadalhin ka talaga sa kapahamakan eh. Kasi mawawala yung pagiging baka Diyos na klase ng buhay mo eh. Amen ba? Trend of this world kasi yun eh. Ephesians 2, verse 2. Hallelujah. At dapat, sabi nga ni Paul, di ba, sa mga taga-Philippians, ang dapat maging kaisipan natin ay kaisipang pang langit. Purihin ang Panginoon. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Hallelujah. Hebrews chapter 12, verse 11. Now, no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Na isang araw, yung mga pagpapagal na ginagawa natin sa buhay na ito, hallelujah, magbubunga mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hindi walang kabuluhan yung mga pagpapagal na ginagawa natin. Kaya kailangan po magpatuloy tayo. Hallelujah. Magpakalakas tayo. Amen. Para matapos ang takbuhin ng buhay na ito na tayo ay nagtatagumpay, magtatagumpay. Amen. Hallelujah. Kasi nga, sabi dito ng author, hallelujah, yung joyful for the present but painful nevertheless afterward. Kaya yung mga athlete, hallelujah, di ba? Pagkatapos ng training, kita mo ang lalakas ng katawan nila. An example ko lang po si Senator Pacquiao. Mayroong isang pastor na humipo raw ng katawan nun, ang bigas. Walang taba. Amen? Panay laman. Tayo, lamang ang taba. Kesa sa laman. Amen. Kinasabihan mo nga rin si Sol, Sol, bumibilog ka na. Amen ba? Ako, nakapansin nyo, di ba, medyo nagpapaislim talaga ako eh. Kasi bakit? Ingatan mo ang health condition mo. Nananalangin tayo, naingatan tayo ng Lord, pabaya tayo sa, di ba? Discipline, pati sa pagkain, discipline, pati sa pagtulog, discipline sa lahat ng mga bagay na gagawin mo. Kasi gusto mo ang buhay mo maging malakas. Hallelujah! Para ma-unleash yung ating future today. No matter how bad things go, you're still way ahead of everyone who isn't even trying. Maraming tao give up na. Maraming tao ayaw na magpatuloy sa buhay. Maraming tao ayaw na magsulong ng kanilang negosyo. Maraming mga tao ayaw na mag-aral. Kasi nabago lahat ng mga programa. Maraming mga tao na puno na ng takot. No! Amen? Keep on going, keep on going, keep on going. Kahit may pagbabago na naganap, keep on going, keep on going. Bakit? Hindi kasi mangyayari. Amen? Yung naisin ng Panginoon sa buhay natin.
Kaya ano dapat natin gawin? Keep on going. Kahit yung marami, ayaw na. Pero ikaw, magsasabi na ano? Magpapatuloy ako. Hallelujah. Amen? Amen? Magpapatuloy ako. Hallelujah. Again, how to be strong to unleash your future today. Pangalawang main point po natin is what? Becoming like an athlete. At ito yung sinasabi ni Paul kay Timothy. Amen? Para ano? Yung gospel of Christ may pagpatuloy ni Timothy na maisuwa. In spite of many hardships, kagaya niya, maraming hardships siyang kinaharap. Sukdulan ng buhay niya, alam niya na pwedeng mawala na dahil mayroong pressure na kung saan ay naganap at nagaganap sa kanya. Kaya, ini-encourage niya si Timothy. Ano? Magpatuloy sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoong Jesus. Amen? Amen? Hallelujah. How to be strong to unleash your future today? Our second main point is what? Becoming like an athlete. Ano po yung una? Becoming like a good soldier. Pangalawa, becoming like an athlete. Naniniwala ba kayo na tayo po ay pagkatagumpayan ng Panginoon? Hallelujah. Sino naniniwala na siya pagkatagumpayan ng Diyos? Amen! Hallelujah! Amen! Purihin ang Panginoon. Pagkatagumpayan tayo ng Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, Amang nasa langit, patuloy po kaming lumalapit, Panginoon po sa iyo. Humihingi ng karagdagang lakas na kailangan po namin, Panginoon, upang sa mga bagay na aming kinakaharap, Panginoon, dito sa lupa, O Diyos, ay aming pong makayanan, Panginoon, harapin at mapagtagumpayan. Hiling po namin, Panginoon, na patuloy mo po kaming samahan, Panginoon, sa buhay na aming pong nilalandas, Panginoon, ngayon, upang makarating sa hangganan ng iyong pagkakatawag po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lord, nananalangin po ako sa mga nasa ng puso ng bawat mga kapatid. Hallelujah. Ito po'y papapangyarihin mo, Panginoon, sapagkat ang iyong pangako, Panginoon, ay hindi po, Panginoon, nagkakabula, Panginoon Diyos. Hallelujah. Ang iyong salita, Panginoon, ay hindi pwedeng hindi bumalik nang walang nangyayari. Heaven and earth will pass away, but your word still remains, O God. At kami nang hahawak sa iyong mga pangako, Panginoon. Kaya Diyos, dalangin ko po, Panginoon, O God, ano man po mga adhikain na ising ng bawat mga kapatid o sa lahat ng mga nakikinig po, Diyos. Ikaw ang Diyos na nakakaalam kung paano ito magkakaroon, Panginoon, ng katuparan, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. And I pray, Lord God, in the mighty name of Jesus, na ito po'y ma-fulfill, hallelujah, sa kanila pong mga buhay. Diyos, ano man pong kahilingan ng bawat mga kapatid, hallelujah, ikaw ang siyang magkakaloob, Panginoon. Sa tamang panahon, Panginoon, na kung saan kanila po itong maranasan at kanilang matanggap, Panginoon, mula, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. Kami nagtitiwala ng lubos, Panginoon, po sa iyo. Pagpalain mo ang kanilang pamilya, pagpalain mo ang kanilang mga anak, pagpalain mo ang kanilang mga negosyo, pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa kanila pong pagtatagumpay. Samahan mo po ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Let your name be glorified upon our lives, Lord. All these things we ask and we pray. In the mighty name of Jesus Christ, Lord and our Savior. Amen. Amen. Hallelujah.